lahat nating mga kababayan na nakikinig dito sa ating munting puntahan, dito sa very monumental at memorable EDSA. Ako po'y naniyahan, pero yung puso ko at iba ay dahil po, dumating tayo sa isang panahon na kahindig-hindig na at talagang masakit na sa puso ng bawat isang Pilipino. Magmula noong 2022 hanggang ngayon, ang ating mga kababayan ay wala talagang napapala sa gobyerno ni mga Marcos. Umabot na tayo sa isang chapter ng paghihirap na talagang sobra-sobra na itong korupsyon na nangyayari po sa ating bayan. Sinasabi ni Marcos, maiyak kayo. Sinasabi niya sa mga kasama niya, mga kasapat niya. Pero hindi ba dapat mga kababayan sasabihin natin kay Marcos na bakit sila lang ang kahiya? Di ba ikaw ang numero 1 na kahiya? Dahil Marcos, kung hindi ka bobo at hindi ka stupido, walang pera na malustay. Kasi kung matalino ka, hindi mo papayagan na makilabas ang pera sa General Appropriations Act. Kung pinag-aralan mo mula noong 2022 to 2025, bawat taon dumadaan sa iyo ang General Appropriations Bill. Pero pinalusot mo. Sabi ni Bobby Chango, mayroong isang distrito, 2.5 billion lang. Pero umabot ng 20 billion. Paano natalusot? Ilan bang distrito ang natalusot? Kung ano ba? Dahil sige lang ako, sa kawalang alam mo, mga kababayan, itong si Marcos Jr. Kaya ang mastermind ito lahat ng korupsyon, isang tao lamang, kundi si Ferdinand Marcos Jr. Ngayon, ginagawa nilang scapegoat ang mga kontraktor. Kung mo naman, nakinabang ang mga kontraktor. Pero yun lang ang tutumbukan nila, pero yung mga nasa likod, itong korupsyon na ito ay magagaligtas. Tulad mo panahon ni Janet Molina Flores, ang daming mga kongresista, senador na involved. Pero sa katapusan, sinapulis lang ang nagdusa, nakaligtas. Ito na naman, sabi ni Marcos, gagawa siya na independent commission, independent body. Pero sa katapusan, anong sinasabi niya? Republikatory lang. Meron bang independent body na republikatory lang? Siya pa rin ang mag-uusga kung sinong sasampahan sa sino. So mga kababayan, mag-isa tayo, magkaisa tayo, sama-sama tayo sa lilang na paraan na magpaabot natin sa bawat isang mamamayan ang pangyayari meron dito sa gobyerno na wala nang hupay, wala nang mabibigay na suporta sa mga mahihirap, ang mga mayayaman, mga cronies na nagpapasaya sa kanilang isa't isa. So, yun lang po, mga kababayan, hingaya ko lahat ng mga Pilipino, mga sundalo, mga pulis, kailan pa kayo magmulat ng mga mata. Kayo ba ay kasama din sa korupsyon? Kayo ba ay sinusuhulan para hindi kayo tumuganan ng mga matalino? Panahon na ngayon na ang Pilipino ay magkaisa
na ating bulgar sa buong Pilipinas, sa buong mundo, kung ano sama ang ating pang-gobyerno ngayon. So, hindi ko na hamaan pa ang ating salita. Ito na lang, walang ibang mastermind sa lahat ng ito. Kundi ang presidente na mga sa Pilipinas na walang ginagawa, kundi mag-iwalik lang, nagastusin, natakot-takot na bilyon-bilyon. Ngayon, magsa-travel na naman ulit siya sa Cambodia. Ang gagawin niya doon? Sustayin na naman ang pera. Mga kababayan, bakit tayo mahina ang loob? Bakit ang Indonesia? Sila, kasi galing din ang dugo nila sa isang mga taga-Asya. Bakit natin hindi tularan ang ginagawa ng ibang bansa na hindi nila pinapalampas ang masamang gobyerno? Mga tao, mga politiko, nag-iimbak ng marami-raming pera, mga kababayan. At karamihan ang lahat ang ginagawa. Pero habang kayo na nasa streets, nasa sa inyong bahay, pag nagpapaha, hindi kayo makalabas. Pero kung nakalabas kayo, hindi kayo makakauwi. Pero saan ang pera para sa platitudo? Nasa bulsana ng mga politiko. Ito, mga contractors, kasangkalan lang nila para kumita sila. So, anong isisigaw po natin? Marcos Alisan! Marcos Alisan! Marcos Alisan! Marcos Alisan! Marcos Alisan! Mabuhay ang Pilipino at wag sana patuloy ang mga luwag na nandyan lang sa tuloy-tuloy ang dyan, pero wala naman hindi sumasama sa atin at ipadayag o ipakita na tayo ay lumalaban para sa ating kapwa Pilipino, mga kababayan. Ayun! Maraming salamat, former Secretary Jean Paras. Thank you, sir.